Boss, yung 3 years ban sa Saudi tinanggal na, 'di ba? Sa may re-entry exit visa. Naka 9 months na ako sa Pinas. Tapos nag-apply ako as a new employer, new visa at new contract. May ikama na din ako sa bago ko na amo. Tanong ko po yung contract ko sa dati ko na amo, may visa pa ba yun? Bakit pinagbabayad niya ako? Sana masagot. Boss, salamat. Shoutout sa'yo, idol. Hindi ko nailagay yung pangalan mo, hindi ko nababanggitin. Okay? Para confidential. So, una po yung una niyang tanong. So, meron pa siyang dalawang comment. So, para tuloy-tuloy lang tayo. So, bago ko ipagpatuloy, baka naman pwedeng pa-subscribe kung ikaw ay isang OFW or hindi OFW at nagustuhan mo tong content about OFW, please subscribe and then click nyo po yung all para lagi po kitang update tuwing mag-upload akong katulad nito. And then, of course, share mo na rin. Okay? Maraming salamat. So, sa next comment niya, sabi niya, nag-reply kasi ako dun Yan, sabi niya, tinanong ko kung saan bansa siya. Sabi niya, dito din sa Saudi, boss. Kaso nga po, naisuhan ako ng bago na contract sa bago ko na amo. At bago ang ikama ko. So lahat talaga as in bago. Wag lang partner ha. Pag ganun boss, malaki na issue yon. Parang tanong. Pag ganun daw, kung malaki na rin yung issue. Okay? So yun po yung pangalawa niya. So dito naman tayo sa pangatlo niyang comment para at least yung pagsagot ko is flow. Okay? Sabi niya, at may nagsasabi naman sa akin na wala nang karapatan ang dati ko na amo kasi may bago na ako ng amo at mga papel ko sa bago na amo ko is okay lahat. Okay, so ibig sabihin may bago na siya. Lahat ng mga requirements niya, papel, so lahat bago. So ibig sabihin andito na siya sa Saudi nagtatrabaho. Okay, so dito sa unang tanong nyo, 9 months ka na dito. Guys, idol, hindi ko alam kung ano yung problema mo dun sa past amo mo. Hindi ko alam kung driver ka ba, family driver. I-comment mo nga kung saan ka sa bansa, kung saan ka sa Saudi. Malay mo magkalapit ng pala tayo dito sa Jeddah at isa ka rin palang family driver kasi sabi mo amo, usually tinatawag natin amo pag driver ka. Okay, kasi kung nasa company minsan boss ang tawag, di ba? So baka driver ka rin. Okay, so ingat po idol. Sabi niya kasi dito 9 months na siya sa Pilipinas bago nag-apply kasi tinanong niya kung 3 years ban. Wala na to sabihin natin, okay, sige, sabihin natin may ban pa rin 3 years and 9 months pa lang. Sabihin natin, binan ka ng amo mo, okay? Hindi ka makakabalik sa loob ng 3 years. Sabihin natin, okay? Sabihin natin. Ngayon, nakapag-apply ka sa loob ng 9 months, nag-apply ka, nagkaroon ka ng visa, may ikama ka, may bagong kontrata. So, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, yung amo mo, hindi siya ibaban ka. Okay? Sabihin natin, may ban. Hindi siya nag-push na iban ka. Okay? Para bang sinabi lang niya siguro na ibaban ka, ganun-ganun. Baka wala kasi ako knowledge kung ano yung nagiging problema mo doon sa previous mong amo. Okay? Pero wala na naman yung ban Okay? The more na nakakabalik ka na dito, wala mo na intindihin yung amo mo. Okay? So, dito sa pangalawa mo, sabi mo, dito na sa Saudi, boss, isyuhan po ako ng bagong contract. So, wala pong malaking issue to. Wala ka dapat intindihin, boss. Okay? Bro, wala kang intindihin. Kasi, kung ikaw may problema, dapat hindi ka na nakakabalik. Kasi madidetect ka na itong taon na ito, hindi ka mabibigyan ng visa. Tama? Hindi ka mabibigyan ng kontrata kasi madidetect yan dito sa Saudi. Di ba yung agency natin sa Pilipinas, mag-a-apply yan dito. May mga requirements. Kung ikaw is ban o ikaw ay may problema dito sa Saudi, hindi ka makakabalik. Di ba may tinatawag ng blacklisted? Di ba? Bakit ka nakabalik? Kompleto pa nga lahat may ikama mo So, ibig sabihin, wala kang issue. Baka mamaya hindi ka nakakatulog. Okay? Tapos, may nagsabi din daw na wala na rin karapatan yung dati mong amo kasi may bago ka ng amo. Yes, totoo po yun. I-relate ko yung sarili ko sa iyo para mas makakatulog ka ng maigi. Nag-exit na rin po ako dito sa amo ko before. Same amo pa rin ako, pero nag-exit na ako kasi nga gusto ko magnegosyo na, ayoko na mag-abroad. So, pinipigilan ako niya. Pero maganda naman yung paalam ko. Okay, pero sabi naman niya, if you're interested na bumalik, babalik ako. Okay? Kasi ayoko talaga mag-abroad na kasi gusto ko magnegosyo. For good nga, di ba? So, in short, bumagsak po yung negosyo ko, nagkasakit, bla 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 lahat. Okay, nagpaalam na ako, nag-final exit. Yun yung pagkakamali ko, nag-final exit ako. Ibig sabihin, 100% na hindi na ako babalik. Yun yung pagkakamali, sabi ng boss ko. Kasi tinanong niya ako, bakit ka pa magpa-final exit? Pwede ka naman magbabakasyon sa akin na ilang buwan. Pag talagang bumigay yung negosyo, pwede ka bumalik. Sabi ko kasi, yun yung mali ko. Huwag niyo akong gayahin na hindi na. Gusto kong exit na talaga. Ayaw ko na mag-abroad. So, yun nasisipa ko ng amo ko and bumagsak ng negosyo. Babalik ako sa amo ko. Alam mo bakit? Kasi, ibig sabihin,
bumalik na ako sa amo ko. Ang problema, mag-i-start ako, pati si sir, mag-i-start kami as bagong requirements, bagong agency, back to zero si sir. Babayaran niya, maghahanap si sir ng agency dito, may counter agency sa Pilipinas, okay? Magbabayad siya sa akin. Napakamahal kaya yung babayaran niya sa akin. Kasi Pilipinas tayo eh, mahal yun eh. So, lahat ng dokumento, process, lahat. Grabe, lahat. Gumastos si sir lahat. Hanap siya ng agency, tapos yung agency, tinawagan ako para makasikaso ng requirements. Meron ako ginawang vlog ha. Bumagsak ako sa medical, lahat. Okay? Tapos, yun, si sir that time, medyo problema sa pera. Hati na lang kami sa placement fee. Mahal siya, pero 100,000 rin binabayaran ko hanggang ngayon. Pero ang mahalaga sa akin is nakabalik na ako dito. Nasa pag-uusap yun, kaysa naman wala akong trabaho doon. Pag may edad ka na sa Pilipinas, yun yung mahirap doon. At saka hindi ganito yung katawan ko. Bagsak yung katawan ko. Grabe. So buti na lang nandyan pa rin talaga si sir. And sabi niya, wag ka na umuwi ha. Wag ka na bumalik. Dito ka na. Kasi guys, hindi ka kukunin. Hindi siya gagastos ng malaki kung hindi sila sa trabaho mo. Yun yung kagandahan as bilang isang family driver. Wala na doon sa base yung edad mo. Hindi ka yung parang katulad sa Pilipinas na ay edad wala ka na dito, terminate ka na. So yun, hanggat kaya mo magtrabaho dito as family driver, pwede. Kasi ang company guys, nagbabawas ngayon yung mga ibang mga Pilipino, nawawala na nga yung mga kaibigan ko sa mga restaurant, sa mga iba, pinalitan na ng ibang lahi, Saudi na yung kapalit. Yun yung nakakalungkot minsan sa company. Kaya sabi ko noon, inisip ko, mag family driver na lang ako. Kasi kumbaga the more na kaya mo pa magtrabaho sa kanila, stay ka as pamilya. Okay? So back to topic na nasa bayan. So at least nakakaroon kayo ng idea sa kwento ko, no? Mahaba po yung istorya ko. Grabe, bumagsak negosyo, nagkasakit. Siguro sa ibang content uli yan. Nabanggit ko na doon sa past video ko. So, ang sagot ko sa inyo, boss, no? Wag nyo na po intindihin yan. Kasi nandito na po kayo eh. At saka hawak na po kayo ng bagong amo mo. Hayaan mo silang dalawa magreklamo. Maliban lang ko siguro kung may utang ka, sinisingil ka, pinipersonal ka. Ibang usapan na yun. Kasi nabigyan ka na naman ng final exit. Dapat wala na kayong agreement nun. Wala na dapat usapan nun. Siguro nagsiselos na bakit ka bumalik. Siguro pinauwi ka, tapos nakita niya nandito ka uli, nalaman. Siguro naniningil, parang ganun. So, bitter naman yung iyong dating amo. Dapat move on na lang siya. Okay, so, idol, wala kang problema, wala kang ng issue. Hindi ka na pwedeng sabi, ipakulong, padimanda, hindi. Wala ka namang kaso eh. Maliban na kung may kaso ka na so siguro ibang usapan na yun, pag ganun. Pero nakabalik ka eh. Di ba? Kasi para din naman sa Pilipinas yan, hindi ka makalabas sa Pilipinas. Papuntang abroad kung may kaso ka, di ba? So, ganun. So, yun lang naman. At least, nagkaroon po kayo ng idea at nakatulong po sa iyo, idol, na baka mamaya nag-iisip ka, nag-alala ka, di ba? Gusto mo, i-block mo na yung amo mo dati kung lagi kang tinatawagan dyan. Okay? Move on na lang. Tapos na yun. Okay? So, yun lang. God bless. And bye. Kung may natutunan, share this video. And of course, subscribe na rin po kayo. By the way, nagkakape ako. Galing ako sa biyahe. Ang haba ng biyahe ko. Pero nakapag-content kasi nung binasa ko kay sir, so ginawa ko ng content. Habang ako nagpapahinga, nagsishare ako ng pwede ko may share. Okay? Nasa inyo naman yan kung susundin nyo hindi yung sinishare ko. 10 years OFW na naman ako, pero kahit paano, may kanya-kanya tayong idea, opinion. Okay? So yun lang. Napahaba yung kwento ko.